When pagka nag-open na yung store namin or whatever, ganyan, makita ka ng isang bagay lang pero makita mo yung mga mixed personalities with it. Tapos sabi nga nalang, mahirap makapag-business with friends, di ba? Pero kami naman kasi, wala pa kami napapagdaanan na napapag-awayan or what. Pero I think it won't be that hard naman kasi we're very open naman to things. Kung naka-long sleeves, parang Sexy ka parang hindi ka. Pwede naman. Ang thing ko is, parang when people wear the clothes, pwede natin gawin yung mission eh. Now, when women wear clothes, they feel sexy and good about themselves. Yeah. Diba? It's so trendy. Medyo magiging off siya. Tapos hindi siya usable. After a while, patay na siya. Kaya nga yung word na ginamit namin in style, hindi fashionable and trendy. And then, ito, we all agree, comfortable. Oo. Important. And then this one, I super want. Ako rin. That's my goal. Sexy. Of course, sa lahat sa atin, ako yung may pinaka-may chan dito. Alam niyo ba, ng isang average full-blown salon, ay merong about 6 personal, plus 1 pa pala dun sa receptionist. So mga 10, joke lang, 7. Full-blown? Full-blown yung tipong ganito may sasalubong sa'yo pagkapasok mo, so may receptionist. Tapos bibigay ka sa isa namang personal na magsha-shampoo sa'yo. Tapos yung nagsha-shampoo naman sa'yo, ibibigay ka dun sa pinaka-head stylist. Teka lang. Parang personal pa lang, lugi ka na. Salon business kasi is generally a service business. In a service business, people is important. We have managers, we have senior stylists, we have junior assistants, and we have what we call, well, in the industry, it's commonly called manicurist. Pero in Asta, we call it nail and personal hygiene specialist. So these people do the waxing, the threading, the manicure, the pedicure. As I mentioned kanina, yung senior stylist and junior assistant, the senior usually does the cutting, the analysis, the supervision. The junior usually helps in shampooing, blow drying, basic assisting talaga. Ikaw, magpapagupit ka ba sa isang karpentero? Ano naman gagawin yan? Baka maturnilyo pa ako sa ulo, no? Ano ba? Yun na nga yun, exactly. Kasi, ang pagpapagupit o kahit anumang service sa isang salon ay pinag-aaralan. Hindi lang basta-basta. The bigger salons, like for example, David's, Bench Fix, these are the salons who have their own training centers already. Parang usually there's a person who leads that training center. Be it may knowledge na yung bagong employee or maski wala pang knowledge, parang lagi siyang dumadaan dun sa training center na yun. No? In the case of smaller salons, usually the talents that they have inside usually come from the bigger salons. So parang either nagmo-move sila ng career with the smaller salons, parang ganun. So usually the training yun, may mga modules, depende dun sa competency na gusto i-build. Let's say, a module on hair cutting, a module on hair analysis, mga ganun. So structured rin siya. Kasi nga yung sistema ng pagpapasweldo sa isang empleyado is usually gauged dun sa skills that he or she has acquired. Oh, gets mo na. Oo naman, partner, no? Sabi nga nila, it's all about leveling. Mas mataas ang sweldo ng isang taong mas experienced. Haba, biruin mo, nakuha niya yun. Pero syempre, Iko, it's not all about that, no? Siyempre, alam ko rin yun, no? Pati mga tauhan ko, kinakausap ko yan. Konting intriga dyan, hinaharap ko na lahat yan. Panay ang bato ko ng mga good words, yung mga good deeds, we have Bible study. Talagang sinasabi ko din sa kanila ang diferensya nila. Tapos, tinitingnan ko, pinag-aaralan ko, saan ang capacity nito, doon ko siya hahasain. Pumasok siyang manicurista, pero magaling siyang mag-shampoo. I'm sorry, Iha, ang dami naghahanap sa taga-shampoo. So, taga-shampoo ka talaga. Merong isang makeup artist, hindi siya ma-appreciate ng ibang customer, pero nung pinagupit ko siya na ngayon ang parang hinahanap lagi. Iho, hindi ka na makeup artist, dito ka na. Kung saan ang iyong talent, doon ka namin idadalhin. Nararamdaman yung kaya nyo, sabihin nyo sa akin. So ngayon, alam nila, sir, pwede rin, yung nagbo-blower sa akin, sir, try nyo din po ako mag-makeup. O sir, try nyo din po ako maggupit. Okay, go! Tinutulak ko yan. Alam mo, partner, talagang importante yung training na yan eh. Kasi investment na rin yon. Alam mo, okay yan. Ikaw ba? Ano sa palagi mo yung pinaka-importanting factor sa pagtatayo ng isang beauty salon? Naku, alam ko yan. Dapat may vision tsaka standard ng quality of services na gusto nilang i-render o ibigay sa mga customers nila. Okay yan Pero alam mo, feeling ko meron pang mas importante dyan. Huh? Eh ano?
Well, my tip in handling people is, first, learn to listen. And don't listen just for the sake of listening. Try to understand. And put yourself in the shoes of your employee. Learn to value your people. Be concerned about their well-being, yung day-to-day, tsaka yung long-term din, yung future nila. Learn to strike a balance between being firm and being kind. To be conscious about that balance every day. If you're too firm, then you end up losing people. If you're too kind, you'll end up losing people also. Diba? Be fair. Diba? Compensate them well. Deliver things that you promise. Diba? Manage their expectations. Have a good culture inside your business. Kung ano yung attitude mo or ano yung kultura mo bilang may-ari or bilang presidente ng kumpanya, trust me, bababa yun hanggang dun sa pinakamababang empleyado mo. Kung paano ka umasta, ganun din sila umasta. Kung sino ka, ganun din yung mga tao mo. Magkano ang nakukuha mong tip mula sa isang customer? Minsan po, 500. Minsan po magkita ko ng at least 1.5. Less than 1,000. Kasi po bago pa lang po kami. Per customer, minsan 20, 50s, 100. Ginagawa mo? Hindi, kasi tinitingnan ko kung kailan mas maganda magpasweldo. Pasweldo. Yun nga, yung kung monthly ba, di ba may ganon every 15th or yung commission basis. Alam mo ako, sa palagi ko, pare-pareho lang yun eh. Ganun din naman yun eh. Bibigyan mo lang sila ng sweldo, di ba? Kailangan pa, monthly o 15, pare-pareho lang yun. Hindi daw. Kasi sabi nila nga, pag masaya yung empleyado mo, mas may concern sila doon para sa business mo. Siyempre, pag may concern sila, mas masipag sila, di ba? Alam mo, may point ka. Hindi ko kasi alam na ganun yun eh. Kaya nga dapat pinag-aaralan yung mga gantong bagay, pati na yung mga pagpapasweldo nga sa empleyado. Kailangan talagang pinagtutuunan ng pansin at pag-aralan and do a little research about it. Sa bagay, alam mo, feeling ko nga yung mga empleyado mo, mas magiging productive sila kung masaya sila sa ginagawa nila at fulfilled sila doon sa sweldo nila, di ba? Learning na to. Next time, learning. Ang mga nasa minimum wage ako eh. Yung mga tauhan ko. Tapos, meron din yung mga tinatawag natin mga senior stylist. Yan yung more than yan. And then, of course, meron silang commission sa mga services nila. Pag mag-overtime sila, o kaya yung early appointments, meron silang mga commission. And, well, ito yabang factor na to, nagugulat yung mga kaibigan ko may mga follower sa laki ng commission na binibigay ko. Ang sa akin naman kasi, it's worth. Kumbaga, dapat sa kanila yon. Talaga namang nasa tao lang ang ikagaganda ng kanyang kapalaran. It's all about hard work, perseverance, and a capital of expertise. Gaya na lang ng ating featured successful entrepreneur for this episode. Actually, nagka-start ang salon na to nung nakilala ko siya sa salon din. Nagkakilala kami sa isang salon. Nagpapagawa siya sa salon, nakita ko yung buhok niya, nagandahan ako. Afterwards, nagbatian kami. Naging close na nga kami. Sabi namin, uy, total, mahilig tayong magpasalon. Bakit hindi tayo magtayo ng salon? Nagsimula sa hindi inaasahang pagkikita na humantong sa iisang pangarap. The business that they've been dreaming of. Kailangan mo mahusay na tao, kung ano yung gagamitin mong gamot, kailangan ikaw na mismo na may-ari. Pag-aaralan mo kung ano yung dapat mong gamitin sa salon na dapat mong i-offer. Kaya kami nag-seminar sa iba't iba para malaman namin kung paano ba i-handle ang salon at kung ano ba dapat mga gamitin namin na gamot at yung mga bagong mga style ng mga buhok.